Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Magkakabigat na usapin ang muling sumiklab matapos isiwalat ng Commission on Audit ang umano'y sobrang paggasta sa budget na inilaan para sa Office of the Vice President. Sa kanilang paunang ulat, tinukoy ng COA ang bilyon-bilyong pisong hindi malinaw kung saan napunta, dahilan para umani ng matinding batikos ang administrasyon. Ayon sa mga kritiko, tila hindi na nagbabantayan ang paggamit ng pondo na dapat sanay nakalaan para sa mga pangunahing serbisyo sa taong bayan. Samantala, ilang senador at kongresista ang agad na nanawagan ng masusing investigasyon ukol sa nasabing anomalya. Gate nila, kung mapapatunayan na ginamit sa maling paraan ng sobrang budget, maaaring masampahan ng kasong plunder ang Pangulo, isang kasong may mabigat na kaparusahan. Maring ipinaalala ng mga mambabatas na walang sinuman ang dapat mas mataas sa batas kahit pang kasalukuyang nakaupo sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Bukod dito, nananawagan din ng mga grupong sibiko at anti-corruption watchdogs ng transparency sa lahat ng transaksyon ng Malacanang. Anila, tungkulin ng bawat opisyal na ipaliwanag sa taong bayan ng bawat sentimentong ginagastos mula sa kaban ng bayan. Ang sobrang paggastos umano ay malino na insulto sa mga Pilipinong araw-araw na nakikipagsapalaran upang makatawid sa kahirapan. Sa kabila ng kontrobersiya, nagpahayag naman ang palasyo ng bukas sila sa anumang pagsisiyasat at tiniyak na handa silang magsumite ng dokumento upang patunayang tama at legal ang lahat ng ginastos na pondo. Subalit ayon sa mga kritiko, hindi sapat ang pahayag na ito. Dapat umano'y may managot kung mapapatunayang totoo ang ulat ng COA. Sa puntong ito, nakatutok ang buong bansa sa susunod na hakbang ng mga investigador at kung tuluyang hahantok sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay PBBM. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, at huwag mo kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Pasadaan ho muna natin ng mabilisan. Itong mga birada nitong si Atty. Rowena Guanzon, meron ho siyang post sa kanyang wall. Patama ho ito kay Tambaluslos para doon sa mga congressman at mga bayarang vlogger na bumibira kay VP Sara. Siguraduhin nyo na nakakuha ng ganitong kataas na audit rating ang mga opisina ng amo nyo dyan sa Malacanang at House of Representatives. Base ho dito sa post itong si Atty. Rowena Guanzon. July 9, 2025, COA gives Office of the Vice President highest audit rating for third consecutive year. Palakpakan ho natin ang opisina ng Vice President. Meron ho bang ganyan ang tanggapan ni Tambaluslos? Ano ang sabi nitong si Atty. Rowena Guanzon? Yung Office of the President or Office of the House Speaker kaya, anong rating na iginawad ng COA sa kanila? Meron ho tayong nakitang dokumento na pakalat-kalat sa social media. Nakita ho natin dito sa News 5. Eto ho mga kababayan. OVP receives unmodified opinion from COA. Nakakuha ang 2024 audit report ng Office of the Vice President, OVP, ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit, COA. Na-intriga ho tayo mga kababayan, at marami sa ating mga kasama dito sa PH Update. Ano ba yung unmodified opinion na yan ng COA? Heto ho ang ibig sabihin ng unmodified opinion ng COA. Heto ho mga kababayan, para ma-educate ho tayo ng sabay-sabay dito sa PH Update. Ito, unmodified opinion, also known as clean opinion, is a type of audit opinion issued by the Commission on Audit when the auditor concludes that an agency financial statement are presented fairly in all material respects. In accordance with the applicable financial reporting framework, this means the statement are free from material misstatement and comply with the relevant accounting standards. Palakpakan ho natin ang opisina nitong si Vice President Sara Duterte. Diba, 2025 ho, nakatanggap na naman ho ng unmodified opinion
itong tanggapan ng Office of the Vice President. Ibig sabihin, yung aligasyon sa kanya na dinidispalko niya ang pera ng sambayanan, ang bantay pera na ho ng sambayan ng Pilipino ang nagsasabi na ang tanggapan ng Office of the Vice President ay sumusunod sa applicable financial reporting framework. Ibig sabihin doon sa mga standards, alituntunin, kung ano yung mga dapat isumiting dokumento sa Commission on Audit, ibinibigay ho yun ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kaya para doon sa mga naninira sa kanya, dyan sa impeachment na yan, ano yan, sa COA yan di ba? Ginawaran na naman ho ng unmodified opinion ang Office of the Vice President pagdating sa kaperahan, pagdating kung paano nila winawaldas ang pera ng sambayan ng Pilipino. This means that the statements are free from material misstatement and comply with relevant accounting standard. Yan sinasabi ko sa inyo. Sabay-sabay tayong matututo dito. Post ka ng post, no, unmodified ka na ng unmodified opinion. Di mo naman pala alam sabihin ng unmodified opinion. Di ba? Tatawa ako yung mga iba, may pinost ang COA, may pinost ang ganito. Anak ng towa, hindi, syempre, di naman tayo taga-COA. Hindi naman ako magpapanggap na madunong sa inyo dito. Pare-pares lang ako tayo dito. Yun ibig sabihin ng unmodified opinion. Sana na-educate tayong pare-parehas. Ang tanggapan ni BP sumusunod dun sa mga matataas na panuntunan kung paano waldasin ang pera ng sambayan ng Pilipino at kung paano i-report ito sa Commission on Audit. Palakpakan ho natin ang OBP. Kaya dapat yung impeachment na yan, ibasura na yan. At sa pagbabasura niyan, papanuurin ho natin at papakinggan ang mga birada ng ating iniidolo na si Senator Bato de la Rosa. Palakpakan. Alam na natin ngayon, pag sinabing unmodified opinion, ang pinakasimpleng paliwanag, si BP, mali, si BP hindi magnanakaw. Ganun mo kasimple. Sa mabilis na salita, ika nga, si Vice President Sara Duterte ay hindi magnanakaw. Ito, Senator Bato, banatan mo. Nakapag-commit na kami. I don't know kung nakapirma na yung iba. Ay, kayo, sir. Ako, nakapirma na ako. Pero, For the record, sino kayong Duterte Black na nag-commit? We call ourselves as Duterte 7. Duterte 7. Senator Bungo, Senator Robin Padilla, Duterte Senator 7. Marcolita, Senator Robin, Aimee Marcos, and the two Villar. pero Senator Amy, sir, nag-commit na rin? Senator Amy? I don't know. I don't know kung nag-usap na sila personally, pero in principle, kami, Duterte Black, napag-usapan namin, we are inclined to support Senator Senate President Chis Escudero. Why, sir? Well, Akala mo- wala naman kaming nakitang Ito talaga si hindi Shelly. dapat siya suportahan. So, Pakala mo, we Shelly. support him. Walang kapalit like yung mga committee chairmanship, sir. Wala naman kasi as is mala ako. Wala man akong hiningi. Wala man rin pinarami sa akin. Basta nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa amin. Sa Senado. Yung leadership niya is nakita ko is very open to everything. Hindi siya close-minded, hindi siya porque ganito siya, panindigan niya ganito siya, o porque ganun, kuwan siya, yung nakikinig siya. So that's what we need as a democratic institution, pakinggan ang lahat. So, sir, kung tatanungin ka, anong hihingin mong committee kay Senate President Escudero? Wala na akong hinihingi kasi meron naman Ito talagang mga mga taga Senate, no? Mga intrigero at intrigera.
Hindi naman nangingi eh. Masyado yung kino-corner yun. Buti lang matalino. Malaki ang utak nitong si Senator Bato. Gusto akong cornerin nitong mga unggoy na to. Gusto nila sabihin ko na meron akong gustong komite para ipakita, i-picture. Optics, it's all about the optics. Ika nga, di ba? I-picture sa mainstream media na Senator Bato, suportado si Cheese dahil gusto niya itong ganitong komite. Mga utot nyo. Kala nyo, di pa namin kayo bistado. Mga mainstream media, basura, period. Naman tayo equity of the incumbent kung ganun, di ba? Kung, halimbawa, we will vote for him as the Senate President, tapos ayaw man incumbent senator, kung ano yung hawak ko, I suppose yun pa rin ang hawakan ko. Equity of the incumbent nga. So, hindi ko na hiningi sa kanya yan. At hindi rin niya in-offer sa akin dahil that's my understanding. Sir, last na lang. So si Marcoleta nga ba, Blue Ribbon Committee Chairman, sir? Yan ang hinihingi niya and I presume na pangako na. Para dito sa nagtatanong na to, anong pakialam mo? Anong pakialam mo kung Blue Ribbon si Lolo Marcoleta? Ikaw binubuisit mo ako ha. Anong pakialam mo? Kung dangerous drugs itong si Senator Bato, anong pakialam mo? Nasa kanya. Sir, may talks about impeachment nung time na bago kayo mag-commit with SPGs, may hiling ba kayo or any favors asked about the impeachment proceedings? Wala kaming his stand towards impeachment is not a factor to our decision in choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya. Nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So, yun ang nagustuhan namin na liderato. Yes. Sa impeachment, sir, di ba po, nag-move kayo para i-dismiss yung articles of impeachment noong June 10. Uulitin niyo po ba yan pag nag-reopen kayo? Yung hihingi na ho ba yan? Hihingin ba yan ng Duterte 7? Mag-usap pa kami. Titingnan namin. Usap pa. Baka sabihin nyo, Ay, insisting naman itong mga tao na ito, pabalik-balik. Ang galing ni Senator Bato, huli na niya. Huli niya na yung optics na mga walang yang media dyan. Sen Bato, huwag ka magpahuli dyan sa mga walang yang yan. Ako, malayo pa lang, dinig ko pa lang yung two first word pa lang ng tanong ng mga walang yang reporter dyan. Sen, alam ko na kung saan kahahantungan ng mga mga report. Mga walang yayan eh. Mga bayaran yan ni Tambay, di ba? Magkano para dito sa nagtatanong na to, magkano ang sweldo mo sa kumpanya mo? Plus yung mga pakinggan sa Di ko nga alam pangalan, di nga natin makita pagbumuka. Bato-bato sa langit, ang kaboses, wag magalit. Hiningi na namin yan noon, di ba? Pero one thing I can assure you is that ako, from my personal na paniniwala ko ito, that since tinanong ng impeachment court yung House of Representatives as to their stand whether or not itong 28th Congress House of Representatives is willing to be bound by the actions of their predecessors, yung House of Representatives ng 19th Congress, are they willing to continue or are they willing to be to bind themselves to whatever actions that were took place during the previous Congress? You can expect me also to raise this question sa floor once the 28th Congress Sen, kung sakaling i-raise mo yan, iga nga, sit back and relax ka na lang. Merong sasalansan yan sa plenaryo. Huwag kang mag-alala. Kalma. Baby kalma, ika nga. Nandyan na si Senator Rodante Marcoleta. Anak ko, bunong braso, no? Patabaan ng utak.
Anak ng toko. Kung patabaan din ng pala ng utak, wala nagtitindi dyan kay Senator Marcoleta. Di ba? Wala kahit sinong, si parliamentary proceedings ako. Walang kwenta yun. Convinced. Itatanong ko rin na, tinanong natin yung House of Representatives. Why not ask ourselves also? Correct. Di ba? Pareho lang naman. Pareho lang. So, tanungin rin natin yung Senate of the 28th Congress kung are they willing to be bound by the actions of the previous previous Senate of the 19th Congress. So Senator, ibig sabihin, bago kayo mag-decide kung i-dismiss or hindi, paano po yung scenario, kailangan po bang magbotohan kung sa tingin ng Senado ay may jurisdiction kayo o wala dun sa impeachment? Yun. Dapat, it has to be established. It has to be established by the Senate, not by the impeachment court. By the Senate. So, We are talking about new composition ng Senado. So I am asking the Senate, not the impeachment court. Ha? Senate nga tinatanong ko kasi nga bago ang composition ng Senate compared doon sa previous Senate. So magiging iba na naman ang composition ng impeachment court. Di ba? Pero itatanong ko yan dito sa plenaryo namin as a Senate, not as an impeachment court. Di ba? So yan na po ba yung sa inyong pito, sir? Sorry. Yan na po ba yung para ano ba? Yan ang i-raise ninyo? 7? Solid 7? I hope they are going to support me, but hindi pa namin napag-usapan yun. As I've said, personal ko lang yan na paniniwala na kailangan tanungin rin natin itong Senate of the 28th Congress. Kung magpapabind ba sila sa actions ng Senate of the 19th Congress. So sorry, isa na lang. Sir, hindi nga ho ba proof na talagang tatawid dito sa 20th Congress at kailangan yung mag-trial, yung pong pag-return ng articles of impeachment sa House kasi hiningan nyo po sila may order kayo sa kanila eh. Na-comply na yung isa, sir, yung certification na in compliance daw with the Constitution, yung pong articles, and then magko-comply din daw po dun sila sa pangalawang order. So, pag nag-comply sila, hindi ho ba dapat diretso na kayo sa trial, sir? Paano? Ibang na nga composition rin ng Senate na 28th Congress eh. Kaya tatanungin ko talaga para ma-settle yung issue of jurisdiction. Tanungin natin. Natin. Kasi tinanong natin yung House, why not ask the Senate? Correct. Pareho lang yun. Wala, hindi kayo makapalag kay Senator Bato. Hindi nyo siya ma-judge-debate dyan sa mga tanong nyo na yan. Binibate ho siya eh. Ginadjabate itong si Senator Bato. Kala nila ma-judge-debate niya si Senator Bato. Mataba ang utak niyan. Kung tinanong natin na ang House of Representatives, a-adapt ba nila? Dapat bang magpatuloy? Anong tawag na yan? Yung mga renage na question ng impeachment court dyan sa House of Representatives. Why not na i-apply natin yung mga tanong na yon sa ating mga sarili? Palakpakan si Senator Bato. Napakataba ng utak. Diba? Hindi namin napag-usapan yan. Ako, sa akin lang yan, personal ko lang yan na paningin. Sir, personally, mag-move po ba kayo na ulit na ipa-dismiss yung impeachment ni VP Sara? Hindi, siguro. Ang pinakaunang motion ko is to determine whether or not the Senate of the 28th Congress is willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang ang tanongin ko para masettle natin yung issue on jurisdiction. Dahil sinitil kung halimbawa makakuha yung House of Representatives ng kanilang positive action, no? Na talagang majority sila ay pumayag na yung tatawid yung jurisdiction sa 28th Congress. So gusto ko ring tanongin rin ang Senado. Kasi pareho lang naman yan. Nagtatanong tayo ng jurisdiction ng bagong Congress dahil nga iba na ang composition. Sir, may we get your comment din po. Sabi po ng CBCP, nababahala sila dun sa delay ng Senate regarding po sa impeachment. Nababahala sila? Bakit sila nababahala?
Ano ang kinabahala nila? Kinabahala nila na, ano, Nako. na na-delay. Hmm. There's no cause for panic. There's no cause for panic. So sir, yung new composition ng Senate sa 20th Congress, natanong nyo na ba yung mga bagong members kung ano yung kanilang stand? Hindi ko pa natanong. But it has to be taken up on the floor para everything is official. And then, sir, pumirma kayo doon sa resolution ni Senator Robin na nananawagan para mapauwi sa bansa ang dating Pangulong. Yes. Oh. So, sa tingin nyo, may ano yung weight nun? Kung sakaling, sa tingin nyo ma-approve yung resolution na yun? Wala lang. It's expressing the sense of the Senate na gusto ng Senado na makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa for reasons of sovereignty, reconciliation, if you want it to be also a factor, and also humanitarian consideration. Dahil Humanitarian. ang alam natin ngayon is Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na, at na nagbigay na nga daw ng pasabi na kung mamatay man siya doon, doon na lang siya magpa-cremate doon na siya magpa-cremate sa dahig. It's a very sad information. So sana kung mamamatay man siya, dito lang siya mamatay sa Pilipinas, huwag na sa ibang bansa para naman dating Pangulo ng Pilipinas yun eh. So, while pending yung case sa ICC, gusto nyo mapauwi siya? Yes. Oo. Yung mga Hindi naman dismissal. Sino yung tatanong? Si Shelly. Si Shelly ba yan? Si Shelly? Idol ko Lang yun. case yung hiningi natin. Immediate repatriation of former President Duterte to the Philippines. May concern yung mga victims kasi daw ma-impluwensya pa rin ng mga Duterte na natatakot sila doon sa safety o security. Ano na matata? Yung mga tanong na ganun ng mga media, parang gusto mo na lang magmura. Yung tipong, nung presidente nga, wala siyang ginawa sa inyo. Vice President ang anak niya. Nasa dahig na siya, pwede silang magalit pa. Itong mga media na to, di ko alam nung trigger, sarap iumpog ng nung batukan eh, nakakabuisit. Safety. Madam, ano safety pinagsasabi mo? Takot na hindi naman presidente si President Duterte. Si President Marcos naman ang presidente ngayon at yan ay kaya pangalagaan ng Malacanang yung kanilang safety. Kaya, Impluensya. Sinong impluensya ni Pangulong Duterte? Hirap na ng tao, butot balat na nga kakatakutan pa nila. Hindi ba sila naawa sa tao na yun? Sir, sa information, hindi, yung mga reporter, Senator Bato, mga merong saltik sa utak. Di ba, merong saltik sa utak. Ganong klaseng mga walang pararakang tanong, tinatanong ng mga media dyan sa Malacanang, mga walang niya kayo. Paano kayo naging reporter? Nasaan yung mga puso't konsensya nyo? Kasi yung naratibo ng mga tanong nyo, ayaw nyo rin umuwi dito si Tatay Digong. Mga walang niya kayo. Kakagigil. Di ba? Kayo ba di kayo naggigigil doon sa mga ganong klaseng tanong? Nagpresidente, wala siyang ginawa. Vice President ang anak, walang ginawa. Mayor ang anak, walang ginagawa. Congressman ang anak, walang ginagawa. Ang apo, vice mayor, acting vice mayor, walang ginagawa sa mga witness. Anak ng tokwa, kung meron silang gagawin sa mga witness, hindi na nila kailangan pauwiin dito si Tatay Digong. Sira ulo. Wisit na tanong na yan. Natatakot daw yung mga witness. Yung mga tanong nyo sa inyo lang nanggagaling. Kayo mga walang yung media kayo. Gigigil ako kaya ayaw kong gawin na reaction video to eh. Di ba? Gigigil talaga ako eh. po ba ninyo,
pardon my saying, is he dying? Kasi po, Saka pa. nagbigay ng will. Sa pagkakaalam niyo po ba, is he dying? Well, hanggang speculation lang tayo as to his present health status, pero yung Okay, ipagpalagay na natin, yung sinasabi mo na yan, yan talaga nangyayari kay Tatay Digong. Ano masasabi mo? Gusto mo na siyang umuwi? Bilang isang reporter, tanungin kita, Brad. Kung padapit hapon na talaga si Tatay Digong, anong gusto mangyari ngayon? Is she dying? Is she dying? Nagsalita na nga si BP, nagsalita na itong si Ma'am Elizabeth. Ay, tinatanong siya na bato, nasa Senado nga siya, wala siya doon. Lahat ng alam nyo, yun lang ang alam ni Sen Bato. Isip kayo. nga, sabi naman ni Ma'am VP. ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, di ba? Na siya nagsabi doon na butot balat na daw. At payat. So, meaning, he's not in good health. And considering his age, very advanced na yon, 80 plus na siya eh. So, what do you expect? Sir, balikan ko lang ito sa Senate leadership. Kasi kahapon, sabi ni Senator G.V. Ejercito, mukhang kasama rin yung dalawang senators from the opposition bloc or from the other opposition bloc, which is yung sila Senator Aquino and Senator Pangilinan. Do you feel comfortable na kasama sila in the majority, considering yung differences ng ninyo ideologically sa kanila? I don't know. Anong magiging kuan yan? Anong magiging set up niyan, no? Hindi ko alam talaga. Hindi ko alam. Basta I joined the majority not because of them, but because of the leadership of Senate President Chis Escudero. Sir, going back dun sa sinabi nyo, you will question the jurisdiction of the 20th Congress dun sa ano. Sir, clarify ko lang, sir, ibig sabihin, you believe na walang jurisdiction nga yung magiging bagong composition ng Senate dun sa ano. Nawala naman ng audio. Ano na naman to, Senator Bato? Ang ganda ng tanong eh. Buti pa yun. Tama yung tanong ng maalin na yun. Ba't nawala? Dalawang Wala talaga to banda dito. Forward na natin. Ayan, bumalik. Matigas yan Yan, noon sa Senate hearing noon. Ayaw yan bumigay. Kahit na, di ba, pinailan natin ng kaso, di ba? One of the, hindi napailan ng kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin, di ba? 6 sila, pinailan ng kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping. Dahil nga, hindi tayo makapag-file ng murder with the absence of the body of the crime. Yung mga katawan, hindi na-recover. So, pinailan natin sila. Talagang pinalop natin sa CIDG na mapailan sila ng kaso. At napailan nga. Pero yun nga, yung follow-up. Sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil the disappearance of 34 man yun, di ba, ang ating record sa committee. There were 8 cases that we investigated, 8 cases involving 34 missing sabugeros. So, hindi masiguro mag-disappear yung ganun laking 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Di ba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the management ng yung pitmaster dahil nga wala talagang Usapang sugarol na ho ito. Pagka usapang sugarol, medyo dumidistansya tayo, no? Di ho natin may susunod na video. Dahil yan lamang inano na yan ni Senator Bato. Yung susunod na video,
doon natin pag-usapan. I-focus natin ang ating enerhiya dyan sa mga nawawalang sugarol na yan. Huwag ho kayong magsugal. Hindi lang ho nakakasira ng buhay yan, nakakawala pa ng buhay yan. Yung ibang bata, di ba, nagpatiwa ka.